ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mabuting pag-uugali ay nililinang sa atin ang mga tahanan at paaralan. Walang tao na pinanganak na perpekto kaya matuto tayong tumanggap ng puna at saway kung tayo ay sumusobra na. Ikaw, kabarangay, nasasaway ka ba? Dear Papa Dudut, may kasabihan na kapag mahal mo ang isang tao ay tanggap mo anuman ang pag-uugali niya. Pero may exemption yon, lalo na kung hindi na maganda ang inaasal niya. At bilang partner niya, responsibilidad mo na pagsabihan siya sa maayos na paraan upang maitama anumang ugali na hindi nakabubuti sa kanya. Yan ang eksaktong karanasan ko kay Paloma. Pero bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Mavi. 33 years old, taga Quezon City at nagtatrabaho bilang virtual assistant. Kung ilalarawan ko ang aking sarili, masasabi ko na may itsura naman ako. Malinis sa katawan at tahimik, pero kapag nakuha mo ang loob ko ay madaldal naman akong tao. Bukod doon ay mahilig din po akong mag-ipon at mag-invest, pero hindi naman ako kuripot. Masinop lang ako sa pera dahil alam kong hindi yon pinupulot. Sa katunayan ay meron na akong napundar na mga property katulad ng studio type condo unit at kotse. Tumutulong din ako sa pagpapaaral sa aking mga kapatid at merong kaunting savings, insurance at investments. Babe, bakit mo ginawa yun? Alin ba? Yung kanina, nakalimutan mo na yata eh. Bitawan mo nga muna yung cellphone mo, mag-usap muna tayo. Pwede naman tayong mag-usap habang nire-replyan ko tong kaibigan ko, di ba? Saka ano bang pag-uusapan natin? Tapos na rin naman na yun. Kaya ako nga tinatanong kung bakit mo ginawa yun. Nakakahiya. Wala akong pakialam kung nakakahiya na pinatulan ko yung pinsan mong epal. Ang tagal ko nang nagtiis sa pagpaparinig niya sa Facebook na social climber ako ganito-ganyan. Sumusobra na siya. Kaya ayun, nung nakita ko siya kanina sa party, di na ako nakapagtimpi. Lalo patingin-tingin pa siya. Patingin-tingin pa ang gagat, bubulong-bulong pa sa mga kasama niyang mukhang hipong katulad niya. Babe naman. Huwag ka sa akin magalit. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Narinig ko, pero di pa rin tama na hindi ka nagtimpi. Yung pinsan mo ang pagsabihan mo kasi sumusobra na siya. Bala ko rin talagang kausapin yung pinsan ko. Pero meron ka bang ebidensya na ikaw talaga yung pinariringgan niya sa Facebook? Hindi mo ba nababasa yung mga post niya? Hindi ako madalas mag-Facebook. Tsaka may nabasa ako isang beses pero wala namang binanggit doon na pangalan mo. Meron ba? Wala. Oh, wala naman pala eh. Pero alam ko patama sa akin yon kasi tinatamaan ako eh. Saka alam nating lahat na unang beses pa lang na pinakilala mo kami sa isa't isa, mainit na talaga ang dugo niya sa akin. Akala yata ng gagang yun hindi ako mapagpatol. Akala ko rin hindi ka mapagpatol. Kaya di mo ko masisisi kung bakit ako nagkakaganito. Ako yung hiyang-hiya kay tita kasi sa birthday party pa talaga ng pamangkin namin kay Umeksena. Buti na lang mabait si tita dahil mas pinili niyang pagpasensyahan kayong dalawa kaysa masira yung araw. Pero grabe, nakakahiya talaga kayo. Wala na akong magagawa dyan. Meron naman eh. Sana masinabaan mo pa pasensya mo. Sana imbis na awayin siya na nakikita ng iba, kinausap mo na lang sa isang sulok para di na kayo nakagawa ng eksena. Sana bago ka nagdesisyon ng ganun nagsabi ka sa akin para ako na mismo yung kumausap sa pinsan ko. Boyfriend mo ako, di ba? Oo nga, boyfriend kita. Pero paano ko masasabi sa'yo, busy ka sa pakikipagtawanan mo sa mga kaibigan mong lalaki? Nakakahiya naman na istorbuhin ka, di ba? Bakit ka mahihiya? Wala namang kaso yun, lalo mahalaga naman yung sasabihin mo. Basta. O ano? Sasabihin mo na naman na hindi mo akalain na papatol pala ako.
Pwes, sorry kung hindi ako perpekto. Paloma naman, hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Tsaka wala namang pinanganak na perpekto sa mundo, di ba? Oo, pero yun ang pinapalabas mo at yun ang nararamdaman ko. I'm sorry. Sorihin mong mukha mo, masama yung loob ko sa'yo. Bakit naman? Alam mo naman yun, tatanong-tanong ka pa. Dati ka bang baliw? Ano ba namang klaseng pananalita yan? Ay, sorry kung na-offend ka. Buti pa iwanan mo na lang ako rito sa room. Gusto ko mapag-isa. Pumunta ka na lang muna sa pamilya mo, baka hinahanap ka na nila At pag nakita mo yung pinsan mong epal, sabihin mo hindi ko siya aatrasan kahit saan kami abutin. Masyado nang mapapel. Tupiin ko siya sa 8 dyan Papadudot 6 na buwan na kaming magkarelasyon ni Paloma at pinakilala siya sa akin ng kaibigan ko. Nagustuhan ko naman siya agad dahil nasa kanya na halos lahat ng tipo ko sa isang babae. Noong bago pa lamang kami ni Paloma ay napakatahimik niya at mahiyain. Pero habang tumatagal ay nagiging madaldal na siya at kung ano-ano na ang bagay ang ginagawa niya. Isa na nga doon ang pagiging palaaway at palapatol niya sa lahat ng bagay. Hindi lang naman ang pinsan ko ang pinatulan niya. Mahilig din siyang makipagbangayan online at mag-comment ng kung ano-ano sa isang post. Kaya nga hiyang-hiya ako sa nangyari sa birthday party ng pamangkin ko. Buti na lang at hindi palaaway ang pamilya namin kaya pinagpasensyahan at pinalagpas na lamang nila ang ginawang eksena ng girlfriend at pinsan ko. Pero humingi ako ng dispensa at sa kabilang banda ay kinausap ko ang aking pinsan tungkol sa akusasyon ni Paloma, bagay na pinabulaanan naman niya. Mas lalo lang tuloy akong na-stress sa kanilang dalawa, Papadudot. At wala rin naman akong gustong kampihan kaya nga naggalit at nagtampo sa akin ng girlfriend ko. Pero makaraan, Papadudot, ang ilang araw ay nagkabati naman kaming dalawa. Thank you Saan? Sa panlilibre mo sa akin. Nung nakaraang araw pa ako takam na takam sa burger at fries na to. Alam mo namang hindi ako basta-basta makakabili ng cravings ko dahil magkukulang yung sahod ko para sa pamilya ko. Oo, alam ko yun. Tsaka maliit na bagay lang naman tong panlilibre ko. Boyfriend mo ako, di ba? Sana sinabi mo na nung nakaraan ka pa pala nagka-crave rito para nabilhan kita. Hindi na, nahihiya rin kasi ako sa'yo. Ikaw naman? Totoo naman yun. Lagi ko kasing naiisip na ikaw yung taya sa mga labas at gala natin. Ay, kailan kaya ako makakapag-ambag ng mas malaki-laki Pag nakaluwag ka na. Pero saka mo na yun isipin. Sabi ko nga boyfriend mo ko at ako ang lalaki sa relasyon. Walang kaso sa akin na maglabas ng pera kung para rin naman sa'yo. Thank you. Pero kainis talaga maging mahirap. Hirap na akong magtipid at magpigil na unahin ang sarili ko dahil sa pamilya ko. Buti sana kung thankful sila sa akin. Kaso hindi naman. May nangyari na naman ba sa bahay nyo? Oo Kanina lang bago ako umalis para makipagkita sa'yo. Nagalit na naman si nanay kasi kaunti lang daw yung binigay kong sweldo. Di raw makakabili ng 10 kilong bigas at masarap na ulam. Lagi na lang daw noodles at dilatang sardinas na bibili niya. Kaya nagagalit yung kuya kong batugan. Magagawa ko. Malaki kaltas ko ngayong cut-off Alam naman nila yan, bakit nagugulat pa sila? Tapos yung tatay ko nagtatampo kasi hindi ko man lang daw siya mabigyan ng pera pang yosi. Ayos lang ba siya? Ako pa ba bibili ng pambisyo niya? Nakakaloka. Sige lang, magkwento ka lang. Yung kuya kong batuga nangungutang sa akin, panghulog ng motor niya. Sana all may motor, di ba? Kukuha-kuha ng hulugan tapos sa akin ipapakargo kapag nagigipit sa bayaran. Lakas din talaga ng tama Di ba may trabaho naman ang kuya mo? Meron, pero kulang-kulang pa rin daw kasi sinusustentuhan niya yung 3 anak niya sa iba't ibang babae. Galing no? Napakalandi ng kuya ko. Ay, kaya pala stress na stress ka nung nakita kita kanina. Oo, medyo lang. Pinautang mo ba kuya mo? Syempre hindi.
Kaya lang pinagsabihan akong maramot at hindi raw maaasahan. Ay, kaloka. Nanggalaiti talaga ako pagkarinig ko nun. Para akong bulkang sasabog anumang sandali. Saka wala na akong pera para pautangin siya, no? Ano siya, hilo? Nanghihingi pa nga sa akin ng pang-project sa school yung bunso namin. Siyempre, mas inuna ko na yun kaysa sa kanya. Grabe rin talaga yung kuya mo. Wala na sa lugar ang mga pinagsasasabi. Lahat sila ganun sa bahay. Ay! Siguro maliban na lang sa bunso namin. Kasi bata pa yun. At yun lang yung kasundo ko. Kaya lang, mas lamang talaga ang stress ko sa pamilya ko. Lalo pag wala na kaming pera. Ang unfair lang din talaga dahil malakas pa naman yung parents ko pero ang kukupad. Mula nang magkatrabaho ako, umasa na talaga sila sa akin. Hindi na naawa na nagkakandakuba na ako sa pagtatrabaho para lang buhayin sila. Uy, napakamalas ko talaga. Alam mong hindi totoo yan. Totoo yon. Mahirap lang talaga paniwalaan kasi hindi ikaw yung nasa posisyon ko. Di tulad ko, solo mo pera mo, di ba? Tumutulong din naman ako sa pagpapaaral sa mga kapatid ko. Oo nga, pero hindi ka naman obligado kasi may business yung mga magulang mo. May pera kayo at kaya pa rin nila kayong buhayin. Hindi katulad namin kasi ako lang talaga yung dapat bumuhay sa pamilya ko. Kaya nga kahit itong cravings ko hindi ko talaga mabili. Malapit na talaga akong masiraan ng ulo. Kung may magagawa lang sana ako para tulungan ka. Alam mo, meron. Ano yun? Ibahay mo na ako. Mag-live-in na tayo para makaalis na ako sa toxic kong pamilya. Papa Dudut, nagtatrabaho bilang private company employee si Paloma at sakto lang ang kinikita niya. Siya ang breadwinner sa kanila kaya wala talaga siyang maitabi para sa sarili. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay binibilhan ko si Paloma ng mga pangangailangan at kaunting luho niya. Pero hindi ko naman kayang saluhin ang lahat, lalo na yung tungkol sa toxic niyang pamilya. Kaya naisipan niya na mag-live-in na kami pero nag-alangan ako dahil sa paniniwala kong mag-asawa lang ang dapat na magkasama sa iisang bubong. Dahil doon ay naggalit na naman sa akin si Paloma. Tapos ay paulit-ulit pa akong inuusig ng aking konsensya tungkol sa mga posibilidad na sinasabi ng girlfriend ko na baka mangyari sa kanya pag hindi pa siya nakaalis sa kanila. Halimbawa noon ay baka tuluyan na siyang mabaliw o masiraan ng ulo. Kaya nga pinag-isipan ko ng mabuti ang plano niyang pagtira kasama ko. At agad ko yung pinaalam sa aking mga magulang, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pinaintindi sa akin ng mga magulang ko na ayos lang na tumira kami ng magkasama ni Paloma sa isang bubong, lalo na at alam din nila ang sitwasyon ng girlfriend ko sa pamilya niya. At mas nanaig ang awa nila sa kanila kesa sa paniniwala na kinamulatan namin. Relihiyoso kasi kami pero unti-unti ay nabawasan at nagbago naman yon. Dahil sa iba't ibang kadahilanan, kaya nga pumayag na ako makipag-live-in kay Paloma. Pero may kondisyon. Bale hindi kami magkatabi sa isang kama at sa sofa ako matutulog. Nung una ay pinagtawanan pa ako ni Paloma pero nung pinaliwanag ko sa kanya na gusto kong pangatawanan ng paniniwala ko, ay wala na rin siyang nagawa pa. Sabay pa rin naman kaming kumakain magkasamang nanonood ng TV o di kaya ay nagluluto ng aming pagkain. Pero sa abot ng makakaya ko ay pinipigilan ko ang aking sarili na maging sobrang malapit sa kanya. Kaya lang isang araw ay nagpaalam sa akin si Paloma na gagabihin at huwag ko na raw siyang hintayin. Lalabas daw kasi sila ng mga katrabaho niya. Bagay na wala namang kaso sa akin para na rin makapag-unwind siya. Pinilit ko pa rin siyang hintayin pero sa inabot na lamang ng madaling araw ay wala pa rin siya. Kaya nakatulog na ako sa sofa at nagising na lamang noong maramdaman kong may humahawak sa aking pagka-lalaki. Papa Dudut. Sabi na gusto mo rin talaga? Kunwari ka pa? Paloma, anong ginagawa mo? Bakit mo ako hinihipuan?
Sobra ka naman sa hinihipuan. Baka nakakalimutan mong girlfriend mo ko. Hindi ko nakakalimutan yon. Alam kong girlfriend kita pero totoo namang hinihipuan mo ko. Bakit? Di mo ba nagustuhan? Hindi. Kasi alam mo naman yung paniniwala ko pagdating sa bagay na yan, di ba? Oo, at nakakabwisit ka. Bakit ka nabibwisit? Napag-usapan na natin to, di ba? Sabi mo naiintindihan mo ko. Kahit tinawanan mo muna ako at inasar-asaran nung una. Totoo namang sinubukan kong intindihin, pero habang tumatagal, pakorni ka na ng pakorni eh. Kalalaki mong tao, nagpipigil ka, nandito na tayo oh. Magkasama na tayo sa iisang bubong. Ba't di mo pa ako sunggaban at samantalahin? Naririnig mo ba yung sarili mo? Naman, tingin mo sa akin, bingi? Hindi, pero nakakagulat na sa katulad mo pa talagang babae galing yung mga salitang yun. Girlfriend mo naman ako at boyfriend kita. Tingin mo sasabihin ko yun sa ibang lalaki? Ano ako, gaga? Kahit na, hindi pa rin tama na ganyan ka magsalita. Irespeto mo naman ang sarili mo. Nire-respeto ko yung sarili ko, no? Saka masyado kang sensitive at makalumang tao kung umasta. Tingin mo ba may maniniwalang walang nangyayari sa atin nakatira tayo sa iisang bubong? Wala naman talagang nangyayari sa atin, di ba? At kung walang maniwala, hindi ko na problema yun. Basta alam ko sa sarili ko na ginawa ko yung sa tingin ko tama. Alin? Yung sakalang mag-aano kapag kasal na? Oo. Corny mo talaga. Nagsisisi na tuloy ako na sinagot kita. Masyado kang ewan eh. Ikaw yung masyadong ewan. Anong sinabi mo? Alam mo na nung una pa lang ayaw ko. At iniiwasan ko makipag-live-in sa'yo hanggat di pa tayo kasal. Pero gusto mo na kamo para makaalis ka na sa pamilya mo. Pumayag naman ako, di ba? Okay lang din sa pamilya ko. Ibig sabihin nag-adjust ako para mapagbigyan yung gusto mo. Salamat sa pag-a-adjust mo. Pero baka nakakalimutan mong may hiningi ka ring kondisyon. At yun yung hindi tayo magtabi sa kama sa pagtulog. Tama ka. At pumayag ka naman, di ba? Papaalala ko lang sa'yo. Pumayag nga ako pero ewan ko sa'yo. Hindi naman malaking pabor yun. Umasa ako na naiintindihan mo pinanggalingan ko. Pero mukhang nagkamali ako matapos mong gawin yung bagay na ginawa mo kanina lang. Bakit ba big deal pa rin sa'yo na hinipuan kita? Mukhang gusto mo rin base sa reaksyon ng ano mo kanina. Hindi ko gusto. At natural na reaksyon lang ng katawan yun. Di ko yun mapipigilan. Sus, natural na reaksyon daw. Totoo naman eh. Para kang tanga. Kalalaki mong tao, ikaw pa yung iwas ng iwas sa ganyan. Hindi ako sanay ah. Daig mo pa yung babae kung umasta. Nasasaktan ako sa mga sinasabi mo sa akin. Kinumpara mo pa ako sa iba. Sensya na, pero ano magagawa ko? Sinasabi ko lang kung ano yung nasa isip ko. Hindi lahat ng naisip mo dapat mong sabihin. Lalo na kung makakasakit ka lang din ng kapwa. Hindi ka lang pala makalumang tao, balat sibuyas ka rin. Ay nako, ewan ko sa'yo Paloma. Ay, mas ewan ko sa'yo. Paka-arte mo. Babae na nga yung lumalapit sa'yo, ayaw-ayaw ka pa dyan. Sure na ba yan? Sige na, try lang natin. Please lang, tigilan na natin tong usapang to. Nakainom ka eh. Mabuti pa matulog ka na dun. Inaantok na rin ako. Uy, kainis ka talaga. Para kang ewan. Siguro ayaw mo lang talaga sa akin, no? Alam mong hindi totoo yan. He, ewan ko sa'yo. Papadudot kahit na masama ang loob ko kay Paloma dahil sa ginawa niya ay mas masama pa rin ang loob niya sa pagtanggi ko sa kanya. Hindi naman kasi ganun yon, hindi sa ayaw ko siya pero iniiwasan ko lang talaga na may mangyari sa amin lalo na at hindi pa kami kasal. Alam ko baka tawagin niyo kong hipokrito at nagmamalinis dahil magka-live-in na kami ni Paloma pero ginagawa ko lang ang alam kong tama at nararapat gawin bilang isang lalaki. Kaya lang ay hindi yon maintindihan ni Paloma at gulat na gulat ako sa ugali niyang yon. Lalo pang nadagdagan ang sama ng loob ko nang insultuhin niya ako at ang paniniwala ko. Pero alam ko na meron lang din siyang pangangailangan kaya nagawa niya ang bagay na yon. In short ay pinatawad ko si Paloma at pinalagpas ko ang mga nangyari. Doon ko na naisip na mag-propose ng kasal sa girlfriend ko, bagay na walang pasubalin niyang tinanggap. Papadudot mahal ko si Paloma at masaya ako dahil ikakasal na kami. Kaya lang ay makalipas ang isang linggo ay merong nangyari papadudot.
Babe naman, bakit ganun yung mga sinabi mo kay mama? Naalin ba? Na feeling ko nagkukulang ka na sa akin kasi hindi mo nabibigay pangangailangan ko? Na-stress na ako pero hindi ka makaramdam? Di mo man lang ako matanong kung anong gusto ko o kung saan ko gustong pumunta para mag-relax? Buti pa yung ibang babae, mahal na mga jowa nila. Pero ako ewan ko na lang talaga. Mahal kita. At kaya ko lang naman di nagawa yung mga sinabi mo dahil naging busy ako sa trabaho. Tapos wala pa akong energy pagkatapos kasi drained na drained ako. Drain na drain din naman ako at kitang-kita na yung sa mukha ko. Tingnan mo nga 29 years old pa lang ako. Pero nagkaka-wrinkles na ako. Ang oily na rin ang mukha ko, halatang hindi na naaalagaan. Paano ko pa magagawa yun kung mas gusto ko na lang na matulog pag uwi ko rito sa unit mo, no? Buti ka pa nga kahit papano nagagawa mo pang mag-gym. Nito lang naman ako nagpa-member sa gym na malapit sa atin para may magawa rin akong iba bukod sa typical kong ginagawa, di ba? Tsaka niyaya kita. Baka sabihin mo diyang hindi. Niyaya mo nga ako, pero nag-iisip ka ba nung ginawa mo yun? Oo naman. Anong ibig mong sabihin? Feeling ko kasi hindi. Kasi kung nag-iisip ka, maiisip mong pagod na ako sa maghapong pagtatrabaho sa opisina. Tapos yayayain mo pa talaga ako mag-workout? Yun lang kasi naiisip kong paraan para kahit paano magkaroon ka naman ng exercise. Lagi mo kayang nirereklamo sa akin na masakit na likod at puwet mo kauupo sa opisina nyo. Tapos sabi mo pa, ang taba-taba mo na kaya naisip ko what if magpamiyembro tayo sa gym para makapag-workout ng sabay, di ba? Tsaka maganda rin yung benepisyo ng exercise, hindi lang sa katawan kundi maging sa isip na rin. Pag pinagpapawisan ako gumagaan pakiramdam ko. Ikaw yun! Hindi naman lahat ng tao pare-pareho. Baka imbis gumaan ang pakiramdam ko pag ginawa ko yung sinasabi mo, di na ako makapasok sa opisina kinabukasan dahil sa sakit ng katawan. Sabihin mong hindi, nung unang 3 araw mo na nag-workout, hindi ka nga makabangon kasing sakit-sakit ng katawan mo. Maswerte ka lang talaga kasi work from home ka kumusta naman ako, di ba? Bakit ba napunta doon yung usapan? Ang issue rito yung pagrarant mo kay mama. Lumabas pa tuloy na pinababayaan kita. O bakit, hindi ba? Saka mama ko na rin siya, lalo't magiging asawa na kita. Kanino ako magrarant? Sa lola mo, patay na yun. Paloma naman! Totoo naman patay na lola mo, di ba? Oo, pero di mo na kailangan banggitin yung tungkol doon. Para ka namang ewan Kung ano-ano na lang sinasabi mo. Siyempre, may bibig ako kaya may sasabihin talaga ako. Ang akin lang naman sana, ako yung una mong kinausap para nalaman ko't na itama kung may maliman. At nagawa ng paraan yung mga pagkukulang ko sa'yo. Yan tayo Gusto mo talaga sinasabi sa'yo yung dapat automatic ng ginagawa mo? Natural. Kaya ka nga may bibig para makapagsalita, di ba? Ikaw may sabi niyan kani-kanina lang. Ano pang silbi niyan kung di mo gagamitin sa tama? Ay, sumusobra ka na talaga. Ako pa yung sumusobra. Ikaw tong parang ewan dyan. Tsaka tayo yung nasa relasyon kaya dapat sa atin pa lang inaayos na natin yung issue. Hindi na kailangan malaman nila mama. Tsaka na lang pag di na talaga natin kayang ayusin. Ano na lang sasabihin nila? Na hindi ako marunong magdala ng relasyon? Na pinababayaan kita, ganun ba? Alam natin na hindi yan totoo. Kasi mahal kita, Paloma. Papadudot aaminin kong hindi ako natuwa dahil nakarating pa sa mama ko ang mga reklamo ni Paloma. Para sa akin, ako ang unang tao na dapat niyang kausapin tungkol sa bagay na yon at hindi ang mga magulang ko. Nakakahiya kasi lalo na at meron rin silang sariling problema para problemahin pa ang mga reklamo ng girlfriend ko. Kaya nga hiyang-hiya ako sa mama ko dahil sa nangyari. Pero at the same time ay thankful din kasi pinayuhan niya ako kung ano ang dapat gawin upang maging mas maayos ang relasyon namin ng girlfriend ko. Tapos ay sinamantala ko na rin ang pagkakataon na kausapin si Paloma at ipaunawa sa kanya na hindi totoong pinapabayaan o tinitipid ko siya. Kung nabawasan man ang oras at pera na naibibigay ko sa kanya ay dahil lamang nag-iipon ako na para sa pangkasal namin. Kaya lang ay ewan ko ba sa girlfriend ko kung bakit pakiramdam niya ay pinagdadamutan ko siya. Para wala ng away ay ako na lamang ang nag-adjust. Sa abot ng makakaya ko ay binigay ko ang mga gusto ni Paloma, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, makalipas nga ang isang buwan ay gulat na gulat ako nang sabihin sa akin ni Paloma na nag-resign na siya sa kanyang trabaho. Ni hindi kasi niya nabanggit sa akin na may plano na pala siya na umalis.
Basta sinabi lang niya na ayaw na niyang magtrabaho dahil nabuburyo at napapagod na raw siya. Pero sa kanya pa rin humihingi ng sustento ang pamilya niya. Kaya problemado siya kung paano makapagbibigay sa kanila. Kaya ako ang umako ng responsibilidad na yon dahil magiging pamilya ko na rin naman ang pamilya niya. Pero labis talaga akong nahirapan at nabigatan sa buhay noong nadagdagan ng responsibilidad na nakaatang sa aking mga balikat. Kahit na nakakaluwag ako noong una ay umabot ako sa punto na halos masaid ang savings ko dahil sa mga hingi at bigay para sa pamilya ni Paloma. Dahil po sa mga nangyari ay nagsabi ako sa parents ko na baka hindi muna ako makatulong para sa pagpapaaral ng mga kapatid ko, bagay na nauunawaan naman nila. Nag-offer pa nga sila na pahiramin ako ng pera sakaling kailanganin ko. Sobrang bait ng mga magulang ko kaya naman hiyang-hiya ako sa kanila. Doon ko na naisipang kausapin si Paloma tungkol sa sitwasyon pero meron namang ginawa ang magaling kong girlfriend, Papa Dudut. Paloma, anong ginawa mo? Ha? Anong ginawa ko? Wala akong ginagawa rito ha. Pwede ba? Hindi ito yung panahon para sarkastikuhin mo ko. Seryoso yung tanong ko sa'yo kasi nalaman ko lang naman na ang damit ang laki ng utang ko sa bangko. Oh, problema ko ba yun kung ikaw naman pala yung may utang? Ako nga. Kasi sa akin nakapangalan yung credit card na ginamit mo, kakaswipe sa mga bagay na gusto mong bilhin. Bakit ka nagagalit? Nakalimutan mo bang pinahiram mo sa akin yung credit card mo? Para ka mo may magamit ako kapag may gusto akong bilhin? O ayan, ginamit ko lang kasi nga may bibilin ako, di ba? Pero di ko naman akalain na aabot ng ganun kalaki yung magiging utang ko sa credit card. Ano bang pinagbibili mo, ha? Mga bag. Alam mo namang gustong gusto ko ng mga bag, lalo na yung mga branded. Sawang-sawa na kasi ako sa mga pipitsugin at class A. Gusto ko yung pangrampa naman. Yung mapapasabi talaga ng wow yung mga makakakita. At saan ka naman rarampa? Lagi ka namang andito sa condo unit. Grabe ka naman. Lumalabas din naman ako kasama ng mga dati kong katrabaho, lalo tuwing Biyernes ng gabi. Siyempre, kailangan ko rin ng social life dahil baka mabaliw na lang ako rito sa condo mo, no? Bukod sa mga bag, ano pang binili mo gamit credit card ko? Mga sapatos lang naman. Anong mga sapatos lang naman? Kaya pala sandamakmak na yung sapatos mo. Dalawa lang naman yung paa mo. Sobra ka naman magsalita. Siyempre salit-salitan ko naman sinusuot yung mga yan, ano? Ikaw ang sobra kasi di ka marunong magtipid. Ano pa, bukod sa mga bag at sapatos? Ha? Bakit ba gusto mo pang isa-isahin ko? Hindi mo ba nabasa yung mga statement of account? Sagutin mo na lang kasi gusto ko sa'yo mismo nang galing. Oo na. Ano pa ba? Yung flight namin next month na mga kaibigan ko. Flight papunta saan? Sa Hong Kong. Alam mo namang pangarap kong makapag-ibang bansa, di ba? Plano namin puntahan yung sikat na amusement park doon. Paloma naman! Bakit ba kasi? Tanong-tanong ka pa. Sige nga. Paano ko ngayon babayaran tong mga kinaskas mo sa credit card ko? May trabaho ka naman, di ba? Ang laki-laki pa nga ng sweldo mo, kayang-kaya mo na yan. Malaki ang sweldo ko pero malaki rin ang mga gastusin ko. Baka nakakalimutan mo na cargo ko pa pamilya mo. Hindi ko nakakalimutan yon. Sa lagay nanunumbat ka, ganon. Magiging asawa mo na nga ako, di ba? Ibig sabihin, ang pera mo, pera ko na rin. Ang pamilya ko, pamilya mo na rin. Masyado kang mapanumbat. Hindi naman ako nanunumbat. Tsaka ngayon lang ako nagsalita. May narinig ka ba sa akin nung mga nakaraan? Wala, di ba? Pero para sa kaalaman mo, nahihirapan na rin ako. At kahit na anong gawin kong pagkatrabaho, kulang na kulang pa rin sa laki ng gastusin natin. Kaya nga sana matuto kang magtipid. Hindi naman kita pinagdadamutan pero ipaalam mo muna sa akin kung may gusto kang bilhin para mapag-isipan nating mabuti. Hindi naman mahirap gawin yun, di ba? Hindi. Pero lahat na lang ba kailangan kong ipagpaalam sa'yo? Kung ganun lang din, sana hindi mo na binigay yung credit card mo sa akin para ipagamit. Di raw nanunumbat. Pero ano yung mga sinasabi mo? Porke wala akong trabaho, ganyan mo na ako tratuhin? Dinamay mo pa ang pamilya ko? Tama
Tama ba yun? Lagot ka talaga. Isusumbong kita sa nanay mo. Papadudot, sabihin na po nating sumabog na ako sa galit ng mga panahong yon. Kaya hindi ko na napigilan ang aking bibig na makapagsalita ng hindi maganda sa girlfriend ko. Pero pinagsisihan ko naman yon at inihingi ng tawad sa kanya. Kaya lang ay matigas ang puso ni Paloma at gusto niyang palabasin na inagrabyado ko siya. Na masakit daw akong magsalita, mayabang at mapagmataas porke ako ang kumikita sa aming dalawa. Totoo naman na ako pero hindi ako kailanman nagyabang at nagmataas sa kanya. Sa abot ng makakaya ko at pangunawa ay sinusustentuhan ko siya at ang pamilya niya habang nag-iipon ng pangkasal namin at pinagsasabay na bayaran ng iba pang mga gastusin sa araw-araw naming pamumuhay. Kaya naman alam kong ako ang agrabyado rito at may karapatan akong magsabi ng mga hinanakit ko. Aaminin kong hirap na akong pakisamahan si Paloma dahil napakabigat niyang dalhin. At sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos ay palala ng palala ang kanyang pag-uugali, Papa Dudut. Babe, ano na naman bang ginawa mo? Ginawa na naman saan? Sinabi ko pa naman kina mama na available yung kotse para gamitin nila sa outing nila ng mga kumare niya. Para lang malaman na wala na sa parking yung sasakyan ko. Oo, kasi pinakuha ko kay kuya kanina yung gagamitin nila sa family outing namin. May problema ba dun? Meron! Oy, ba't ka sumisigaw dyan? Nakakaaburido ka naman eh. Nakuha mo pa talaga magtanong at maaburido? Ako nga dapat na magsabi niyan. Kasi natulog lang ako, tapos pagising ko wala na yung kotse ko. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Pinagamit ko kay kuya kasi magsiswimming daw sila nila nanay at tatay sa kanong kapatid ko. Hindi na nga ako sumama dahil meron ako masakit puson ko, hindi ko rin mai-enjoy. Wala akong pakialam sa outing ng pamilya mo kasi kotse ko naman yon. Tsaka di mo rin ba narinig sinabi ko? Papagamit ko dapat kay mama yung sasakyan ko, pero wala na. Ano na lang gagamitin nila, di ba? Problema ba yun? May sarili naman silang sasakyan. Problema yon kasi nasa talir yung kotse nila. Pinaghagawa. Tsaka matagal lang pinagpaalam ni mama sa akin na hihiramin niya yung sasakyan ko. Tapos bigla mong pinahiram sa pamilya mo? Di mo pa pinaalam sa akin kagabi bago tayo matulog. Nakalimutan ko Sa kapamilya ko naman yung gagamit, buti sana kung ibang tao. Magalit ka kung sa iba ko pinahiram. Oo! Parang yung pagpapagamit mo ng credit card ko sa mga kaibigan mo nung nag-book kayo ng flight, di ba? Akala ko ba nakapag-move on ka na dun? At saka binabayaran naman nila kahit hulugan. Kalmahan mo lang. Hindi ko na alam kung paano kumalma kasi malapit na ako mapuno rito. Kaso ang unfair dahil laging ako yung mali. Kapag nagsalita ako, lagi mo binabalik sa akin na mapanumbat ako, ganito, ganyan. Tama ba yun? May karapatan naman talaga ako manumbat kung gugustuhin ko lang, di ba? Anong gusto mo? Manahimik na lang ako para isipin mo na ayos lang yung mga ginagawa mo? Ganun yata talaga gusto mo mangyari Akala ko ba mahal mo ko? Mahal kita, Paloma. Pero ako ba mahal mo? Oo naman. Tinatanong pa ba yan? Kung hindi kita mahal, di sana ako pumayag na magpakasal sa'yo. O baka naman mahal mo lang ako kasi may nabibigay ako sa'yo. Paano na lang kung wala na? Ganun pa rin ba mararamdaman mo para sa akin? Ano ba namang tanong yan? Masyado ka nang nagiging madrama. Hoy, para sa kaalaman mo, wala tayo sa TV at radyo para magsalita ka ng ganyan. Kakainis to. Kita mong masakit yung puson ko, dumadagdag ka pa Diyan ka magaling. Imbis na sagutin ng diretso yung tanong ko, kung ano-ano na namang sinasabi mo. Alam mo, napapagod na ako. Napapagod na ako sa relasyon natin. Napapagod na ako sa'yo at sa pamilya mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka talaga makahalata, no? Di ka rin marunong makiramdam. Sarili mo lang mahalaga sa'yo. Kaya paano pa ako nakakasiguro na mahal mo nga ako? Nang dahil lang sa kotse na pinahiram ko sa kuya ko, nagkakaganyan ka na? Ang malala, nag-historical ka pa talaga. Inungkat mo lahat Saka kung sa usapang pagod lang naman, mas pagod kaya ako sa'yo. Pagod ka saan? Sa relasyon natin? Oo, kasi pakiramdam ko kinokontrol mo ko.
Ipapaalala ko lang sa'yo ha, hindi pa tayo mag-asawa. At kahit mag-asawa na tayo, wala ka pa rin karapatang diktahan yung buhay ko. Bigla ko tuloy na miss maging malaya. Yung walang iniisip o pinoproblemang mababaw na issue. Sige, simula sa araw na to, malaya ka na. Ha? Anong sabi mo? Sabi ko simula sa araw na to, malaya ka na. Kasi nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Tapos na tayo. Papa Dudut, nagmakaawa pa sa akin si Paloma na bawiin ko ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Pero naging matigas ako ng mga panahong yon. Kahit na apektado na ako sa pag-iyak at paghingi niya ng paulit-ulit na sorry, ay tinatagan ko ang sarili ko upang tiisin siya. Sobra na kasi ang mga ginagawa niya sa akin na pinalagpas at pinagpasensyahan ko lang. Siguro'y panahon na rin para bigyan ko ng pabor ang aking sarili na maging malaya mula sa mga responsibilidad ko sa kanya. Walang nagawa si Paloma noong nakipaghiwalay na talaga ako sa kanya. Agad niyang inimpake ang mga damit niya at umalis sa condo unit ko. Aaminin kong gusto ko siyang pigilan, pero may isang bahagi sa akin na nagsasabing wag na akong kubuha ng bato na ipupukpok ko lang din sa ulo ko. Kaya lang ay may mga sandali pa rin talaga na nakokonsensya ako sa pakikipaghiwalay ko kay Paloma, lalo na at malapit na kaming ikasal. Sana'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung tama bang bawiin ko ang pakikipaghiwalay ko sa dati kong kasintahan at mag-umpisa ulit kami ng bagong buhay o pangatawanan ko na lamang at umanap ng ibang babae na mas mabuti para sa akin. Aaminin ko na mahal ko pa rin si Paloma. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay forever, Mavi. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may iba't ibang kwento tungkol sa kinalakhan nating pamilya. May mga pinalad na lumaki sa mapagmahal na pamilya. Pero may iba rin na hindi naging maganda ang karanasan sa kinalakhang pamilya. Ikaw, kabarangay, anong klase ng pamilya ang kinalakhan mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay ninyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Zoe. Matagal na po akong taga-subaybay ng Barangay LS at ngayong araw na ito, gusto kong ilabas ang lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Para kahit papaano ay maibsan ang sakit na dinulot ng lahat ng mga naging karanasan ko sa pamilya ko. Sa Leyte po ako pinanganak at lumaki. At ako lang po ang naging isang anak ng Mama Evelyn at Papa Rodrigo ko. Ang mama ko po ay isang housewife, habang ang papa ko naman ay nagtatrabaho sa isang hotel. Maraming tao ang nag-iisip na maayos at masaya ang pamilyang kinalakhan ko. Pero sa totoo lang po ay malayo yon sa katotohanan. Noong bata pa ako ay hindi ko pa talaga lubos na nauunawaan kung bakit palaging nag-aaway sina mama at papa. Palagi silang nagsisigawan at hindi nagkakasundo. Akala ko po noon ay normal lang sa isang pamilya ang magtalo at magsigawan, pero habang nagkakaisip ako, napagtanto ko na hindi pala ito normal. At habang tumatagal, natutunan ko na ang dahilan ng mga alitan ng mama at papa ko. Palagi ko kasing
nakikita na umiinom si Papa. At tuwing nalalasing siya ay nagiging ibang tao na siya. Nagsisimula po siyang magwala, magsalita ng masasakit na salita at madalas po ay kay mama niya binubunton ang lahat ng galit niya. Alam po ng Diyos na wala akong ibang pinangarap kundi ang makapagtapos ng pag-aaral at makawala na sa sitwasyon namin. Mapagmahal po si Mama, Papa Dudut, at wala akong problema sa kanya. At si Papa lang po talaga ang nagdudulot sa amin ng sakit ng ulo. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari, ang tanging hangad ko po ngayon ay magkaroon ng kapayapaan sa aming pamilya at makatagpo ng lakas upang malampasan ang lahat ng mga pagsubok. Sobrang hirap po pala noong pakiramdam na gustong-gusto mo nang makawala sa isang sitwasyon. Pero sa kabilang banda, patuloy ka pa rin naghahangad na sana balang araw ay magbago na ang lahat, Papa Dudut. Nandito na ako! Lasing na naman ho ba kayo? Hinahinay naman po sa pag-inom. Nung nakaraang araw lang, lasing na lasing din kayo. Hoy, Zoe! Huwag na mo akong pakikailaman. Anak lang kita. Rodrigo, ano ba? Nagmamalasakit lang yung anak mo sa'yo. Isa ka pa. Ay, makakain na nga lang. Anong ulam, ha? Anak ng mga wala kayong kwenta. Nyeh! Hindi man lang ba kayo nakapagsaing, ha? Pabirang buhay to! Pa, utang na loob, huwag kayo sumigaw. Rodrigo, tama na. Buong araw ako nagtatrabaho at nagpapakapagod sa hotel. Ang gusto ko lang naman yung may makakain ako pag uwi ko. Napakasimple lang ng hiling ko. Hindi niyo pa magawa ng maayos. Hoy, para sabihin ko lang sa'yo, ubos na yung budget na binigay mo sa akin nung isang araw. Kung tutusin nga sa alak na napupunta yung sinasahod mo tuwing kinsenas. Ang sabihin mo, sadyang hindi ka lang marunong mag-budget. Dinamay mo pa yung alak sa katangahan mo. Pa, tama na po. Tama si Mama. Wala na kayong ibang ginawa kundi ang uminom araw-araw. Hindi na kayo nagbago. Yan ba sinasabi sa'yo nitong mama mo, ha? Pwes, sa tingin ko, nauubos yung binibigay kong budget natin dito sa bahay kasi may ibang lalaki na yung mama mo. Utang na loob. Paano ako magkakaroon ng panahon para dyan? Buong araw na nga ako nandito sa bahay. Hindi ba't matagal mo na sinasabi sa akin na gusto mo na maghanap ng trabaho? Siguro, kaya kating-kati ka na makapagtrabaho kasi may ibang lalaki ka na. Gusto kong maghanap ng trabaho kasi kulang na kulang yung binibigay mong pera para sa gastusin natin dito sa bahay. Kasi sa alak lang napupunta yung perang sinasahod mo. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Kasi kahit papano, nagbibigay pa din naman ako ng pera sa'yo. Hoy, Rodrigo! Anong mabibili ng 250 mo sa pang-araw-araw? Ano akala mo sa amin? Pusa na kumakain ng cat food? Alam ko na. Siguro binubuyo ka na ng lalaki mo, no? Ibang klase ka rin naman talaga. Ang tanda-tanda mo na, pero nagpapagamit ka pa rin. Ang tigas ng mukha mo, sampalin ako, ha? Pa, utang na loob, tumigil na po kayo. Mamamatay ako sa konsumisyon sa inyong dalawa. Zoe! Po, Ito 1,000. para saan po to? Bumili ka ng 3 litro ng beer. Huwag mong kakalimutan ibalik sa akin yung sukli, ha? Anak, ibigay mo sa akin yung pera. Ako na lang bibili sa labas para matapos itong pagbubunga ng papa mo. Hindi! Dito ka lang sa bahay. Baka mamaya makipagkita ka lang dyan sa lalaki mo. Di kung ganon, ikaw na bumili ng alak mag-isa mo. Zoe, ibalik mo na yung pera dyan sa papa mong wala nang ibang ginawa kundi ang uminom buong araw. Akin na nga yung pera! Pa, parang awan nyo na, wag na kayong uminom kahit ngayong gabi lang. Manang-mana ka talaga sa mama mo. Ibalik mo sa akin yung pera kung hindi malilitikan ka sa akin. Huwag na wag mo ako susubukan. Ayoko po. Pasensya na po kayo pero para din po sa inyo itong ginagawa ko. Ibabalik mo sa akin yung pera o paliliparin ko lahat ng mga gamit sa bahay na to. Ayaw mo ibalik, ha? Anak, ibalik mo na lang sa papa mo yung pera.
Pero ma, Huwag ka nang magmatigas! Baka mamaya masaktan ka pa! Sige na! ayoko po. Sige na! Ano? Ibabalik mo pa ba yung pera o buong gabi lang tayo magdadramahan dito? Eto na po. Pero please lang, tigilan niyo na po yung pagsira ng mga gamit dito sa bahay. Akin na! Dami-dami yung sinasabi. Ibabalik mo din naman pala. Makalayas na nga. Mga wala kayong kwenta. Nang gabing yon, Papa Dudut, umalis si Papa ng bahay. Hindi ko po alam kung anong oras na siya umuwi pero kinaumagahan. Nabalitaan na lang namin na sa tabi ng kalsada siya natulog. At dumiretso lamang siya sa bahay para maligo bago pumasok sa trabaho niya sa hotel. Sobrang sakit din po sa pakiramdam tuwing nakikita ko si Mama na namumroblema dahil siya na rin ang naghahanap ng paraan para tustusan ang mga pangangailangan at pagkukulang ni Papa. Lalo na sa mga bayarin namin dito sa bahay. May mga pagkakataon po na nangungutang si Mama o kaya ay nangihingi na lamang ng pera sa mga kamag-anak namin. Naawa po ako kay Mama kasi siya po yung walang ibang inisip kundi ang pamilya namin. Habang si Papa sa kabila ng lahat ng pagmamahal namin, tila mas pinipili pa niyang malulong sa alak. Pero may mga pagkakataon din po na maganda ang mood ni Papa at medyo malaki-laki ang naiaabot niyang pera kay Mama. Sobrang nakakatroma po yung ganong sitwasyon dahil hindi ko alam kung kailan maganda o pangit ang mood ni Papa. Siguro nga po ay eto na ang epekto ng ilang taon na pagkakalulong ni Papa sa alak. Naikwento din po sa akin ni Mama na hindi naman daw po lasinggero si Papa noong kabataan nila. Pero may mga kabarkada lang daw si Papa na nag-udyok at binuyo siyang uminom hanggang sa tuluyan na po siyang nalulong dito. Alam ng Diyos na paulit-ulit kong ipinagdarasal na sana'y magbago na si Papa. Kasi kahit lasinggero siya, pare-pareho po namin siyang mahal na mahal ni Mama. At hindi po namin siya kayang sukuan, Papa Dudut. Ngunit habang tumatagal ay mas lalo po akong pinipilit ng tadhana na layuan at sukuan siya. Hindi ko na po alam kung hanggang kailan ko kayang maghintay sa pagbabago ni Papa. At isang araw, Papa Dudut, minabuti ko nang kausapin si Mama tungkol sa sitwasyon namin. Rodrigo, ikaw na ba yan? Ma, kumalma kayo. Ako lang to. Ano ka ba naman, Zoe? Sa susunod matuto kang ang kumatok para hindi ako tinatamaan ng nerbiyos. Ay, nga pala. Ano ginagawa mo dito sa kwarto namin ng papa mo? May kailangan ka ba? Hindi po kasi ako makatulog eh. Bakit naman? Gusto ko po sana kayong kausapin. Tungkol ba to sa allowance mo? Huwag ka mag-alala kasi binigyan ako ng 3,000 ng papa mo kanina. Eh yung 1,000 doon, tinabi ko na yon para sa baon mo. Oh, bakit mukhang Biyernes Santo yung mukha mo? Hindi pa kayo nasanay kay Papa. Bigyan niyo po ng 1 linggo. Sigurado po ako mahihirapan na naman kayo sa paghingi ng pera sa kanya. At malamang sa malamang, manghihingi na naman po kayo ng tulong sa mga kamag-anak natin. Zoe, huwag kang ngang magsalita ng ganyan. Pasalamat na lang tayo dahil kahit papano nag-aabot pa rin ng pera ang papa mo sa atin. Pero sawang-sawa na po ako sa ganitong klaseng buhay, Ma. Aaminin ko po na hanggang ngayon, umaasa pa rin po ako na magbabago si Papa. Pero sa puntong to, mukhang malabo na pong mangyari yan, Ma. Paano kaya kung... Kung ano? Hindi po madali para sa akin na sabihin to, pero sa tingin ko, mas makakabuti para sa atin kung umalis na lang po tayo dito. Ano? Hindi, Zoe! Hindi tayo aalis dito! Ma, mag-isip-isip nga kayo. Kailan niyo balak umalis dito? Kapag pareho na tayong napatay ni Papa? Alam mo ikaw, masyado kang OA kung mag-isip. Oo, lulong yung papa mo sa alak.
Pero ni minsan hindi niya naman ako sinaktan na. Naalala niyo ba yung kalderong hinagis ni Papa? Muntik na tayong tamaan nun ah. Lasing ang papa mo nun, anak. Di ba gano'n naman talaga kapag nalalasing ang isang tao? Yung tipong hindi na nila alam yung ginagawa nila? Pero maniwala ka sa akin, hindi ganong klaseng tao ang papa mo. Pero ma, bata pa lang ako madalas ko nang napapansin na palagi yung pinag-aawayan ni Papa yung pagkalulong niya sa bisyo niya. At wala rin tayong pera para iparehab si Papa. Maniwala ho kayo sa akin. Mahal na mahal ko rin si Papa at ayoko siyang iwanan. Pero ito na lang yung naisip kong paraan para magbago na siya eh. Mas lalala lang yung papa mo kung iiwanan natin siya. Paano niyo naman po nasabi yan? Hindi po natin malalaman kung hindi natin susubukan. Alam na alam ko yan kasi sinubukan ko na yan noon. Anong ibig niyo sabihin? Nung maliit ka pa lang, nilayasan ko na yung papa mo at dun tayo nakituloy sa mga kamag-anak natin. Pero imbis na magtino, mas lalong nagpakabuwang sa bisyo yung papa mo. Umabot na rin sa puntong isang case ng birang nauubos niya araw-araw. Ay nako, nagpapasalamat na lang talaga ako sa Diyos na hanggang ngayon buhay pa rin yung papa mo. Naku ma, magpasalamat na rin kayo na hanggang ngayon hindi pa rin tayo napapatay ni Papa. Bawas-bawasan mo yung tabas ng dila mo, Zoe. Hindi na ako natutuwa sa mga pinagsasasabi mo dyan. Ma, pareho lang naman tayo ng gusto eh. Pareho natin gusto na magbago si Papa pero pakiramdam ko kasi para tayong naghihintay sa wala. Zoe, makinig ka sa akin. Kung natatakot ka na baka dumating yung araw na saktan ka ng papa mo, hindi ko hahayaan na mangyari yon. At hindi rin po ako makakapayag na dumating yung araw na masaktan ka niya. Kaya ma, utang na loob, umalis na tayo dito. Ano ba? Ba't nakalak tong kwarto, ha? Ma, ako na. Buksan niyo to! Sandali lang pa. Ano ba kayo? Ba't nakalak tong pintuan? Wala namang mananakaw dito, ha? Pasensya na po kayo. Hindi ko lang po siguro na malaya na nalako na pala yung pintuan. O siya, eto 2,000. Para saan po to? Yung 500, idagdag mo na yan sa baon mo. Tapos yung 1,500, ibili mo ng biryan. Pa naman. Ano? Ibibili mo ba ng biryan o babawin ko yung baon mo? Sige po. Pero dito na po kayo sa bahay uminom ma. Baka kasi mamaya sa tabi ng kalsada pa kayo matulog. O siya. Bilisan mo na at nababagot na ako. At ikaw, ano ba tinutunga-tunga mo dyan? Magluto ka na ng makakain bago pa ako mapikon sa'yo. Sige, magluluto na ako. Papadudot kung may pera lang po sana ako, malamang ay matagal ko nang pinarehab si Papa. Pero ang totoo po niyan, salat na salat kami sa buhay. At ang pinakamasaklap pa po ay pareho kaming umaasa ni Mama kay Papa at sa mga kamag-anak namin na nagmamagandang loob na tulungan kami. Ang masakit pa po ay marami sa mga kamag-anak namin ang hinihikayat si Mama na hiwalayan na si Papa na baka yun lang ang natitirang pag-asa namin para magbago ang lahat. Pero para kay Mama ay napakahirap po ng desisyon na yon. Para sa kanya ay hindi pwedeng sukuan ang pamilya at ayaw niyang maranasan ko yung pakiramdam ng isang broken family. Alam po ni Mama kung paano maging isang bata na lumaki sa broken family at ayaw niyang maranasan ko yon. Pero habang lumilipas ang panahon ay mas lalo kong napapansin na ang matinding pangarap ni Mama na panatiliing buo ang pamilya namin ay siya din ang unti-unti na nagpapahirap sa amin. Oo, kompleto nga kami pero hindi naman kami masaya at palagi naman kaming natatakot o natataranta tuwing nalalasing si Papa. Sa totoo lang po papadudot, naiinggit ako sa mga kaklase ko na kahit watak-watak ang pamilya ay hindi nila kailangang pagdaanan ng ganitong klase ng pasakit. At least sila, wala silang lasinggero na ama. At least sila, may mga magulang na kahit may problema ay nagkakasundo pa rin at nagsusumika para sa kanilang mga anak. Kaya po pinangako ko sa sarili ko na kapag nakapagtapos Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. ang sabi nga nila, time heals all wounds. Pero bakit ganon?
Papa Dudut. Habang tumatagal ay lalo lamang kaming nahihirapan ni Mama. Alam ng Diyos na araw-araw kong ipinagdarasal na sana'y dumating ang araw na magbago na si Papa alang-alang sa pamilya namin. Makalipas ang ilang araw, naramdaman ni Mama ang pagkabagot sa bahay at yung kakulangan na rin ng pera kaya naisipan niyang kailangan na niyang maghanap ng trabaho. Naisipan din niyang mas mabuti kung may ipon siya para may pagkukuhanan siya ng pera kapag nagigipit kami. Kaya habang nasa trabaho si Papa, nag-apply si Mama bilang selbidora sa isang karinderya dito sa probinsya namin. At tulad ng inaasahan namin, ay galit na galit si Papa nang malaman niyang may trabaho na si Mama. Nagwawala siya sa bahay kaya humingi kami ni Mama ng tulong sa mga kamag-anak namin. Doon kami tumira sa isang linggo dahil takot na takot kami kay Papa. Ngunit makalipas ang ilang araw, tila sinagot na ng Diyos ang mga dasal namin. Pinuntahan kami ni Papa para sunduin. Ilang beses siyang nagmakaawa at humingi ng tawad. Sa totoo lang, nagdadalawang isip ako kung patatawarin ko ba siya kasi baka bumalik lamang kami sa dati. Pero mukhang taos-puso ang paghingi niya ng tawad kaya pinatawad na namin siya ni Mama. Noong mismong araw na yon, umuwi na kami ng payapa. Ngunit hindi ko alam na panandalian lamang pala yon. Dahil bumalik si Papa sa pag-inom at mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang maputulang kami ng kuryente at tubig sa bahay. Grabe, Papa Dudut. Uy! Hala, Ako! ano ba yan? Ba't nawala ng kuryente? Baka naman blackout lang. Sandali, tingnan ko lang sa labas. May ilaw naman yung mga bahay sa labas Ano? Naputulan tayo ng kuryente? Parang gano'n na nga po. Pambihira naman. Ay di bali na lang. Hugasan ko na lang yung mga plato. Ay naku patay. Bakit po? Mukhang naputulan na rin tayo ng tubig. Ano ba naman yan? Pa, may alam ba kayo rito? Pasensya na kayo pero Magsabi po kayo ng totoo. Ba't po tayo nawala ng kuryente at tubig? may pinaglaanan kasi ako ng pera eh. Ano? Pasensya na pero huwag kayo mag-alala. Gagawan ko rin to ng paraan. Konting tiis lang muna ha. Hindi ko naman kasi alam na ngayon pala tayo mapuputulan. Susan ho napunta yung perang ipambabayad nyo sana sa kuryente at tubig. Ba't ko pa ba tinatanong? Ma, halina ho kayo. Zoe anak, ano binabalak mo ha? Aalis na po tayo dito. Kumalma ka nga muna. Halata naman kung bakit hindi nabayaran ni Papa yung tubig at kuryente. Hoy Zoe, gusto kong sabihin, diretsuhin mo na ako. Yung ayoko sa lahat, yung pinaparinggan ako. Malinaw na malinaw sa akin na hindi nyo nabayaran yung kuryente at tubig dahil dyan sa bisyo nyo. Masisisi mo ba ako? Lugmok na lugmok ako noon nung iniwan niyo ako ng mama mo. Kinailangan ko ng alak para makalimutan ko yung sakit na iniwan niyo sa akin. Ibang klase rin naman. Ang galing nyo ho magpalusot. Kung gusto nyong magpakabuang sa bisyo nyo, bahala po kayo. Pero talaga ba? Ha, pa? Kinailangan pang umabot sa puntong hinayaan yung maputulan tayo ng kuryente at tubig para lang matustusan yung bisyo nyo? Zoe anak, parang awa mo na. Huwag mo na sagot-sagutin yung papa mo. Halika, doon tayo sa kwarto mag-usap. Rodrigo, dito ka muna sa sala. Mag-uusap lang kami ng anak mo. Ewan ko sa inyo mag-ina. Puro kayo drama. Mga artista yung walang bayad. Makaalis na nga lang ng bahay. Hoy, saan ka pupunta? May mga bagay talaga na hindi na magbabago. Evelyn, kausapin mo yung anak mo ha. Hindi na ako natutuwa sa inaasal niyan. Sige na, Rodrigo. Umalis ka na lang muna ng bahay. Ako nang bahala dito. Bahala kayo sa buhay niyo. Utang na loob, Zoe. Ba't mo naman sinagot-sagot ang papa mo ng ganon? Ma, alam nyo mismo kung anong punot dulo ng lahat ng to. At kung may problema man dito, hindi ho ako yun.
Hindi ba't nagkasundo na tayo? Nabibigyan natin ng second chance yung papa mo? Yung second chance, para lang yan sa mga taong sincere sa paghingi ng tawad at sa mga taong punong-puno ng pagsisisi. Sa inaasal ni Papa, sa tingin niyo po ba, nagsisisi siya? Pustahan tayo, lalabas na naman yun para uminom. Sa inaasal mo ngayon, para mo na rin tinanggalan ng pagkakataon na magbago yung papa mo. Alam niyo po ba na araw-araw kong pinagdadasal sa Diyos na sana magbago na yang si Papa? Pero sa puntong to, mukhang malabo nang mangyari yun, May. Naputulan na nga tayo ng kuryente at tubig, oh. So, ano, hihintayin pa ba natin na lumala ang sitwasyon? Yan lang ba ang kinagagalit mo, ha? May trabaho na ako sa karinderya, di ba? Huwag ka mag-alala, ako nang gagawa ng paraan. Basta manahimik ka na lang dyan. Manahimik? Utang na loob, Ma! Paano ako mananahimik unti-unti na tayo nasisira at nabubuhay sa takot ng dahil kay Papa? So anong gusto mo mangyari? Iwanan natin yung papa mo ng tuluyan? Oo! Kasi yun na lang ang paraan para matahimik na yung mga buhay natin eh. At sa tingin mo ba matatahimik ang papa mo pag ginawa natin yon? Nakita mo naman kung gaano ka-depressed yung papa mo nung iniwan natin siya, di ba? Zoe, kung tuluyan nating iiwanan yung papa mo, baka may gawin lang siyang masama sa sarili niya. So mas pipiliin nyo na may gawin siyang masama sa atin, ganun ba yon? Zoe anak, maniwala ka sa akin. Habang nasa tabi mo ako, hindi ako makakapayag na saktan ka ng papa mo. Naintindihan mo? Magtiwala ka sa akin. Magiging masaya rin tayo balang araw. Pero sa ngayon, magtiis na muna tayo, ha? Parang awa mo na, wag mo munang sukuan yung pamilya natin. Habang tumatagal, Papa Dudut, ay mas lalo lamang akong napapagod at nasasaktan. Sa totoo lang ay huminto na ako sa pagdarasal na sana'y magbago si Papa kasi unti-unti kong natatanggap na baka wala na talagang pag-asa. Pero ang problema ay hindi ko rin kayang iwanan si Mama, kaya napilitan akong manatili sa bahay kasama si Papa. Sa awa ng Diyos, nakahiram si Mama ng pera sa amo niya kaya nagawa naming bayaran ang kuryente at tubig. Mabuti na lang at mabait ang amo ni Mama kaya napagkasunduan nilang unti-unti ng kaltasan na lang ang sahod ni Mama hanggang sa mabayaran po ito ng buo. At mas napapansin ko na parang tinatanggap na ni Papa na may trabaho na si Mama. Siguro dahil alam ni Papa na makakatulong si Mama sa mga gastusin sa bahay. Pero sa totoo lang, mas lalo lang nitong pinalawak yung budget ni Papa para sa mga bisyo niya. Araw-araw ako nagtitiis sa ganitong sitwasyon, Papa Dudut. Sobrang sakit sa puso na makita si Mama na halos siya na nagbabayad ng lahat ng mga gastusin habang tuloy-tuloy pa rin si Papa sa pag-inom ng alak. Isang beses sinubukan kong maging tapat kay Papa at sinabi ko na kung sakaling magkaroon kami ng pera, ipapadala ko siya sa rehab para matulungan siya. Grabe po ang galit ni Papa sa sinabi ko. Hindi nagtagal ay umalis na lamang siya ng bahay para makipag-inuman sa mga kaibigan niya. Ang sakit ng pakiramdam ko noon, pero doon ko lang na-realize na kung gusto niyang magbago, dapat sa kanya mismo magsimula ang pagbabago na yon. At dahil na rin sa naging reaksyon ni Papa ay mas lalo ko lang napatunayan sa sarili ko na wala ng pag-asa na magbago pa si Papa. Napuno na ako. Kaya naman napagdesisyonan kong gawin ang isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa para sa sarili ko, para kay Mama at para sa kinabukasan namin bilang pamilya. Ma, Oh, Zoe, may kailangan ka? gusto ko sana kayo makausap eh. Ganun ba? Sige, halika dito. Tabihan mo ako. Oh, bakit mukhang hindi ka mapakali? May problema ka ba? Ma, hindi ba kayo napapagod? Ha?
Anong ibig mong sabihin? Napapansin ko kasi na halos kayo na yung sumasagot sa lahat ng mga bayarin natin dito sa bahay. Habang si Papa, mas lalo nang napapadalas yung pag-inom. Naku Zoe, ano ba? Tahimik na ang buhay natin ngayon. Hayaan mo na lang yung papa mo. At isa pa, ayos lang sa akin na ako yung nagbabayad sa lahat ng mga gastusin natin dito. Wala namang pumipilit sa akin eh. Pero hindi pa rin tama yun. Habang nagpapakahirap po kayo sa trabaho, si Papa naman mas lalong nalululong sa bisyo niya. Ma, paano kaya kung i-report na lang natin si Papa sa pinagtatrabahuhan niya? Ano? Yan ang wag na wag mong gagawin. Gusto mo ba talaga na mawalan ng trabaho yung papa mo, ha? Sa alak lang din naman napupunta yung sinasahod ni Papa. Naisip ko lang na kung mawawalan ng trabaho si Papa, siguro mapipilitan na siya na tigilan na yung pag-inom niya. Utang na loob, anak. Huwag ka na lang makialam. Pasensya na po kayo pero sawang-sawa na po ako sa ganitong klaseng buhay eh. Zoe, anak, sandali lang. Saan ka pupunta? Dapat nun ko pag ginawa to eh. Ano yung ginagawa mo, ha? I'm sorry ma, pero kailangan ko tong gawin. Ano ka ba naman? Parang awa mo, natigilan mo na yan. Hindi niyo na po ako mapipigilan. Pag nalaman to ng papa mo, siguradong magagalit sa'yo yon. Bitiwan niyo nga po ako. Eh di magalit siya kung gusto niya. Hindi na naman bago sa akin yun eh. Basta, itatapon ko lahat ng beer niya sa lababo hanggang sa wala na siyang mainom. Utang na loob, tama na. Dito na ako. Oh, anong ulam? Sandali lang. Beer ko yan ah. Zoe, anong ginagawa mo sa alak ko ha? I'm sorry pa, pero mahal ko po kayo at kailangan kong gawin to. Tignan mo itong ginawa mo! Alam mo ba na sa susunod na linggo pa sahod ko, ha? Pinag-ipunan ko yung pambili ko dyan, tapos sasayangin mo lang! Ang swerte din naman ng beer, oo. At least yung beer pinag-iipunan nyo. Samantalang si Mama, hinahayaan yung mapagod sa trabaho. Wala na kayong ibang ginawa kundi yung tingnan si Mama na binabayaran lahat ng mga gastusin natin dito sa bahay. O bakit kayo sinusubat mo sa akin yan? Kung may gusto kang sisihin, itong mama mo ang sisihin mo! Kasi siya yung nagpumilit na maghanap ng trabaho! Rodrigo, tama na. Zoe, utang na loob, manahimik ka na lang. Kaya kayo kinakaya-kaya nitong asawa nyo eh. Kasi hinahayaan nyo lang siya na api-apihin at abusuhin kayo. Zoe! Bakit? Hindi ba totoo naman? Kung gusto nyong magpakatanga dito kay Papa, hindi ko na kayo pipigilan, Ma. Kasi pagod na ako. Pagod na ako. Alam mo ikaw, matagal na kita pinagpapasensya ang bata ka! Lumalaki ka ng bastos! Pwes, kung naghahanap kayo ng sisisihin, humarap kayo sa salamin. Ba't talagang bastos ka bata ka? Rodrigo, wag kang magkakamaling saktan ng anak natin. Huwag mo akong pakialaman! Gusto mo ikaw sumalgaling ko? Ma, halika na. Ano? Hindi! Hindi ko iiwan ang papa mo! Gusto niyong umalis, ha? Ma naman, aantayin pa ba natin na masaktan pa tayo ni Papa? Tingnan mo nga, wala na siya sa katinoan. Ikaw ang wala sa katinoan, tanga! Ayoko! Dito lang ako! Tutulungan ko ang papa mo! Rodrigo, utang na loob, tumigil ka na! Hindi ako titigil hanggat hindi ko nasisira lahat ng gamit dito! Ma, huwag ka na magmatigas, halika na. Baka wala kayong kwenta! Umalis kayo sa harapan ko! Rodrigo, tama na! Hayaan nyo na siya, Ma. Halina kayo, umalis na tayo. Noong araw na yon, nakitira kami ni Mama sa bahay ng isa pa naming kamag-anak at sinigurado namin ni Mama na hinding-hindi na kami matutunton ni Papa. Sobrang laki ng trauma na dinulot niya sa amin noon. Kaya kahit papaano ay nagpapasalamat ako dahil nakumbinsi ko na rin si Mama na tuluyan ng layuan si Papa. Malaki ang utang na loob ko sa mga kamag-anak namin na tumulong sa amin ni Mama habang kami ay nagtatago. Ang totoo niyan, sobra-sobra ang iniwang sugat ni Papa. Lalo na kay Mama na palaging kinakabahan at natataranta na baka masaktan siya ni Papa. At ganon din naman ako, Papa Dudut. Pero kailangan kong maging matatag dahil kapag hindi ko nilakasan ang loob ko, wala nang masasandalan si Mama. Nang mga panahong yun ay naisip ko na sobrang unfair talaga ng buhay. Yung ibang mga anak, inaalagaan at pinoprotektahan ng mga magulang nila. Samantalang ako ay kailangan ko pang protektahan si Mama laban kay Papa. Pero tinanggap ko na ito ang buhay na ibinigay ng Diyos sa akin.
At ang tanging magagawa ko ay hanapan ng solusyon ang aming sitwasyon. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami magtatago noon, Papa Dudut. Pero isang bagay ang sigurado ako. Noong mga panahon na yon ay nahanap namin ni Mama ang kapayapaan na matagal na naming inaasam-asam. Napagtanto na rin ni Mama na mas magiging maayos at mas maganda ang buhay niya kapag wala si Papa. Sa kabila ng mga sakit at hirap na pinagdaanan namin, ang tanging bagay na pinagpapasalamat ko ay sa wakas nabuksan na rin ang mga mata ni Mama sa katotohanan na malabo nang magbago si Papa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Harapan na sinabi sa akin ni Mama na handa na siyang palayain si Papa. Napagtanto niya na mas pipiliin niyang magkawatak-watak kami bilang pamilya kaysa naman manatiling buo pero puno ng sakit at bighati ang pamilya namin. Sa puntong yon ay pareho naming naunawaan ni Mama na ginawa na namin ang lahat para panatilihing buo ang pamilya namin. Pero kung ayaw magbago ni Papa, wala na kaming magagawa pa. Sa kabutihang pala, dumaan ang mga linggo na hindi na nag-cross ang landas namin ni Papa. Aaminin ko na may mga pagkakataon na nami-miss namin siya ni Mama at nagwo-worry kami sa kanya. Paminsan-minsan, napapatanong kami kung kumusta na kaya si Papa at kung okay lang ba siya. Pero unti-unti rin naming natanggap ni Mama na mas makakabuti para sa amin kung hindi namin hahanapin ang mga sagot sa mga tanong na yon. Na-realize ko rin, Papa Dudut, na hindi lahat ng kwento ay may masayang ending at hindi lahat ng pamilya ay kailangang magkabati, lalo na kung alam mong inaabuso ka na. Sa mga kabarangay ninyo na nakikinig, ang maipapayo ko lang ay mahalagang matutunan nating ipagtanggol ang ating sarili, lalo na kung nakakaranas tayo ng pang-aabuso. Dahil mahal natin ang isang tao, hindi ibig sabihin noon ay kailangan na nating tiisin ang anumang uri ng pananakit, physical man o emosyonal. Lalong-lalo na kung intensyonal ito at nangyayari ng paulit-ulit. At habang tumatagal ay nakontento na kami ni Mama sa piling ng isa't isa at mas lalo naming na-realize na sapat na ang pagmamahal na naibibigay namin sa isa't isa para magpatuloy sa buhay. Pagkatapos ng eskwela, agad akong pumupunta sa karinderya kung saan ay nagtatrabaho si Mama para kumustahin siya. Ngunit isang araw hindi ko po inakala na magbabalik muli ang isang taong matagal na naming iniiwasan ni Mama, Papa Dudut. Oh, Zoe anak, mabuti naman at andito ka na. Kumusta naman po kayo? Eto, medyo pagod kasi paano ba naman? Ang daming customer kanina. Mabuti na nga lang at nagsiuwian na yung mga yon. Kaya eto, nakakapahinga pa rin naman ako kahit papano. Mabuti naman po kung ganon, Ma. Wag na wag niyong pabayaan yung sarili niyo, ah. Aba, syempre naman. Hindi pa ako pwedeng mamatay kasi marami pa akong pangarap para sa'yo. Si Mama talaga. Wag na nga po kayo magsalita ng ganyan. Ito naman, sobrang seryoso. Ay, mabuti na lang talaga at nandyan yung mga tsahin mo para tulungan tayo. Kaya nga eh. Ang totoo po niyan, nahihiya na nga po ako sa kanila. Huwag kang mag-alala, anak. May awa ang Diyos. Makakabawi din tayo sa kanila balang araw. Panigurado po yan. Kapag nakapagtapos na po ako ng pag-aaral, sisiguraduhin ko na makakakuha ako ng trabaho na mataas yung sahod para matulungan ko yung mga taong tumulong sa atin nung walang-wala tayo. Ay, paano naman ako, anak? Hindi mo ba ako aambunan ng grasya mo kung sakasakali? Si Mama talaga, oh. Pwede ba namang hindi?
Syempre kayo po yung pinakaunang aambunan ko ng grasya kapag umasenso na ako. Ang sweet talaga ng anak ko. Ay nga pala, dito ka na kumain. Nako, okay lang po. Doon na lang ako sa bahay kakain. Huwag ka nang magmatigas. May tinabi akong pagkain para sa'yo. Eto, kumain ka na. Mama talaga, nag-abala pa kayo. Ano ka ba? Maliit na bagay. Pagkatapos mong kumain dyan, umuwi ka na rin para matulungan mo yung mga tiyahin mo sa mga gawaing bahay, ha? Sige po. Ma, motor ni Papa yan ah. Ma, si Papa! Ay, may masamang hangin na parating. Evelyn! Zoe! Pa? Amoy alak po kayo. Please, wag dito. Kita niyo naman na nagtatrabaho si Mama oh. Zoe anak, hindi naman ako manggugulo eh. So bakit pa kayo nagpakita sa amin? Utang na loob pa. Pabayaan mo na kami ni Mama, nananahimik na kami. Andito ako para makiusap. Lumang tugtugi na po yan. Parang awa nyo na. Kalimutan na natin yung mga nangyari. Bumalik na kayo sa akin, pakiusap. Rodrigo, pareho na kaming nakapagdesisyon ng anak mo na lalayuan ka na namin. Ganun na lang ba kadali sa inyong itabo yung pamilya natin, ha? Anong pamilya yung tinutukoy mo pa? Yung pamilyang kayo din mismo yung sumisira? Zoe, nagpapakumbaba na nga ako. Kaya pakiusap. Sana wag naman nyo akong bastusin. Sige na po, umalis na lang po kayo. Nakakahiya itong ginagawa niyo sa customers dito sa karinderya. Sige na Rodrigo, makinig ka na lang sa anak mo. Umalis ka na muna, hindi pa kami handa na kausapin ka. Alam ko na kung bakit kayo nagkakaganyan. Alam ko na kung bakit yung ayaw umuwi sa akin. Ikaw, Evelyn, siguro may ibang lalaki ka na, no? At ikaw naman, Zoe, siguro pinagtatakpan mo tong mama mo, no? Magsabi kayo sa akin ng totoo! Pambihira! Utang na loob pa! Ano? Ba't di kayo makasagot? Kasi totoo! Gusto niyo ba talagang malaman kung bakit ayaw na namin sa inyo ni Mama pa? Kasi wala na kayong ibang dinulot sa amin kundi trauma at puot. Pilit namin kayo iniintindi pero ang hirap-hirap niyong intindihin eh. At tuwing kasama namin kayo, nararamdaman namin ni Mama na parang dalawang tao yung kasama namin. Yung isa, palaging nalalasing at bayolente. At yung isa naman, maayos namin nakakausap. Pagod na kami pa. Kaya please lang umalis na kayo bago pa tuluyang mawala yung respeto namin sa inyo. Akala mo ba hindi ko napapansin na palagi mo na lang ako sinisira dito sa mama mo, ha? Ikaw ang puro dulo ng lahat ng ito eh. Nagpalaki ako ng ahas. Ang kapal ng mukha mo para pagsalitaan ng anak ko ng ganyan. Umalis na po kayo kundi tatawag na kami ng barangay. Evelyn, ito tatandaan mo, ha? Kapag nahuli ko kayo ng kabit mo, sisiguraduhin ko pagsisisihan mo na niloko mo ako. At sa oras na malaman ko may kinalaman ka rito, Zoe, pareho kayong malilinti ka sa akin. Umalis ka na pa! Hindi pa ako tapos sa inyo. Babalikan ko kayo. Takot kami ni Mama ng mga oras na yon. Gustong gusto na rin mag-resign ni Mama sa trabaho niya sa karinderya para hindi na siya matonton ni Papa. Pero hindi niya magawa kasi mabait ang amo niya. At bukod pa doon ay mahirap na rin makahanap ng trabaho ngayon. Tapos maayos naman ang pasahod sa karinderya kaya talagang nahirapan si Mama na iwanan ng trabaho niya. Nagpapasalamat na lamang kami ni Mama kasi hindi naman alam ni Papa kung saan kami nakatira. Mabuti na lang talaga at marami kaming kamag-anak ni Mama at kapag nasa bahay kami ng kamag-anak namin, kahit papaano ay pakiramdam namin ay ligtas kami, kahit pansamantala lamang. Nakaka-relax kami kahit papaano kasi alam naming hindi kami matutunton ni Papa sa tinutuluyan naming bahay ngayon. Pero sa kabila ng lahat ng pag-iwas at pagtatago namin, hindi kami makaiwas sa realidad. Pagkalipas ng ilang linggo ay sinabi sa akin ng mga kamag-anak ko na nakita daw nila si Papa sa palengke na may kasamang babae. Grabe yung sakit na naramdaman namin ni Mama noong sinabi ko sa kanya yon. Hindi siya tumigil sa pag-iyak. Ganon din ako, durog na durog ang puso namin ng mga panahong yon. Dahil doon ay lalo pang tumibay ang loob namin na hindi na talaga dapat bigyan si Papa ng pangalawang pagkakataon. Sobrang dami na niyang kasalanan
at sakit na naidulot sa amin, lalo na kay Mama. At kung patatawarin namin siya, parang binibigyan namin siya ng pagkakataon na ulitin yung mga pagkakamali niya sa amin. Kaya naman napagdesisyonan na lang namin ni Mama na bumalik na sa bahay para kunin ang mga naiwan naming gamit at buong tapang na harapin ang taong matagal na naming iniiwasan, Papa Dudut. Ma, sigurado ka na ba sa gagawin natin? Aba, oo naman. Ma, paano kaya kung umuwi na lang tayo? Huwag na lang kaya nating ituloy ito. Ano ka ba naman, anak? Ngayon ka pa ba aatras? Malapit na tayo, oh. At isa pa, sayang din yung mga gamit na naiwan natin sa bahay na yun, no? Pero huwag ka mag-alala. Kasi pangako ko sa'yo na ito na yung huling beses na makikita natin yung bahay na yon. Kung sa bagay. Nako, alam mo ba kung ano yung lubos kong pinagpapasalamat? Ano po? Na hindi sa amin ng papa mo nakapangalan yung bahay na yon. Po? Oo. Alam mo kasi, yung bahay na yon, nakapangalan yun sa kapatid ng papa mo. Mabuti na lang talaga at ganun yung nangyari. Kasi ayoko na magkaroon ng koneksyon dyan sa papa mong walang kakwenta-kwenta. Oh, relax lang po kayo. Andito na pala tayo. Halika na, pumasok na tayo. Sige po, bubuksan ko na yung pintuan. Zoe, Evelyn, sabi ko na nga ba hindi nyo rin ako matitiis. Zoe, kunin mo na lahat ng mga naiwang gamit natin dito para makaalis na tayo. Sige po, Ma. Hoy, ano ba? Hindi nyo ba ako naririnig? May kausap pa ba ako dito? Hoy! Bilisan mo, ha? Ano ba? Mga bastos kayo Wala ba kayong balak na kausapin ako Aray! Oh, ayan. Kinakausap na kita. Ano, masaya ka na? Ba't mo ako sinampal Akala mo ba talaga hindi ko malalaman yung panlolokong ginawa mo sa akin, ha? Ang kapal ng mukha mo para pagmukhain ako masama pero yun pala ikaw itong may ginagawang kabulastugan? Masisisi mo ba ako? Ang tagal nyo nawala. Siyempre may mga pangangailangan din ako. Ayan! Para yan sa mga panahon tinis ko ang lahat ng trauma at sakit na binigay mo sa akin. At eto, para yan sa mga pambabaligtad mo sa aking hayop ka. At eto ang panghuli. Para yan sa mga panahong dinamay mo pa ang anak natin sa lahat ng kabulastugang pinaggagawa mo. Sumusobra ka na Sige, subukan mo akong hawakan at pinapangako ko sa'yo na loob ng rehas ang bagsak mo. Zoe! Anak! Kausapin mo naman tong mama mo! Para saan pa? Kung ako nga hindi mo na magawang mauto Si Zoe pa kaya? Hindi nyo pwede gawin sa akin to! Hindi pwede! Pwes ginagawa na namin at dapat matagal na namin ginawa to. Zoe, tapos ka na ba dyan? Saglit na lang to, Ma. Patapos na rin ako. Mga traitor kayo! Hindi nyo ako pwedeng iwanan! Dito lang kayo! Kahit basagin mo pa lahat ng gamit dito, hindi na kami babalik sa'yo. Gusto mo bang tulungan pa kita? Sandali lang. O, ayan pa! Masaya ka na? Tumigil ka na! Sawang-sawa na ako sa mga tantrum mo! Hindi na ako yung dating Evelyn na palagi nagpapa-under sa'yo! Ma, tapos na po ako. Andiyan na ba lahat ng gamit na naiwan natin? Evelyn! Opo. Halika na! Buwanan na natin tong baby damulag mo na papa! Baka mamaya matamaan pa tayo ng mga pinaghahagis niya dito! Tara na! Ayokong iwan! Maawa kayo! Papa Dudut, yun na po ang huling pagkakataon na nakita namin si Papa. Simula noon ay nilinaw na ni Mama sa akin at sa mga kamag-anak namin na ayaw na niyang makarinig ng anumang balita tungkol kay Papa. Pinablatter na rin namin si Papa para siguradong hindi na siya makalapit sa amin. Pero sobrang mapaglaro po ang tadhana kasi makalipas ang ilang buwan ay napag-alaman namin sa isang kakilala namin ni Mama na may liver cancer si Papa. At yung kabit daw niya mismo ang nag-aasikaso sa kanya. Sigurado po ako na marami sa mga kabarangay ninyo magagalit sa sasabihin ko.
Pero sa kabila ng mga nalaman namin, pareho na naming pinili ni Mama na tuluyan ng pabayaan, iwanan at kalimutan si Papa. Sa ngayon ay naninirahan pa rin kami ni Mama sa mga kamag-anak namin. At pinangako ko kay Mama na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, bibili ako ng bahay o kondo para sa amin. Pinangako ko rin sa kanya na maghahanap ako ng maayos na trabaho at may magandang sahod para ako na mismo ang bubuhay sa kanya. Pero sa ngayon ay kailangan muna naming magtiis. Ayos lang naman sa amin yon dahil mabait naman ang mga kamag-anak namin ni Mama. Sa lahat ng mga pinagdaanan ko ay natutunan ko na may karapatan tayong protektahan ang sarili. Magsalita kapag hindi tayo komportable at humingi ng tulong kung kinakailangan. Hindi kahinaan ang lumayo sa mga taong nananakit sa atin. Sa halip ay ito ang tamang gawin para magkaroon ng mas maayos at masayang buhay. Siguro po ay marami sa inyo ang magagalit sa amin ni Mama dahil sinukuan namin si Papa at ang pamilya namin. Lalong-lalo na noong nalaman namin na may liver cancer si Papa. Pero sana maintindihan ninyo na may mga bagay na hindi na talaga kaya ng puso namin. Yung paglayo namin ni Mama kay Papa hindi ibig sabihin na hindi na namin mahal ang pamilya namin, kundi tinatanggap namin na may hangganan ang pagmamahal kapag ito ay nagdudulot na lang ng sakit at pagdurusa. Hindi man ito ang happy ending na inaasahan ng lahat, pero at least masaya na kaming pareho ni Mama sa puntong ito. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na maibahagi ko ang kwento ng pamilya namin. More power and God bless po sa inyo, Papa Dudut at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Zoe. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.